Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Samal Island Davao City Connector Bridge Project magpadayon hangtod wala pay pinal nga desisyon ang korte sa petisyon nga ipaundang kini sumala sa DPWH Region 11. Duha ka balay ug bansuhan nasunog sa Cagayan de Oro City. Tag-iya nagduda nga gituyo kini pagkasunog. Rider ug duha ka angkas samdan human na disgrasya ang gisakyang motor dihang nakaligis ug latagaw nga iro sa Zamboanga City. Misamis Oriental LGU gitun-an nga himuong legal ang mining operation sa probinsya. Councilor Rigo Duterte milingkod na isip acting vice mayor sa Davao City ug nagpreside sa pag-abli sa 21st City Council. Unom ka magparesan kung asa pipila ka groom ug bride mga person deprived of liberty. Dungan nga gikasal sa Iligan City Jail. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Subay sa gipagulang writ of kalikasan sa Korte Suprema sa konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project, unsa kaha ang mamahimong estado sa konstruksyon sa maong tulay. Kanatong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, magpadayon ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Samtang wala pa'y final nga desisyon ang korte labot sa petisyon nga ipapaundang ang konstruksyon ini. Ang DPWH andam sab nga musumite silang verified return o tubag sa maong petisyon. Adlaw Martes dihang gipagula sa Korte Suprema ang writ of kalikasan subay sa petisyon nga gifile nila Carmela Marie Santos, Mark Peñalver og Sustainable Davao Movement batok sa DPWH, DNR, Samal Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board ug China Road and Bridge Corporation. The petitioners in this case seek to stop the construction of the Samal Island Davao City Connector Bridge project, claiming it will cause actual, serious, and irreversible damage to coral reefs in Paradise Reef, Samal Island, and Hizon Marine Protected Area in Davao City. Gi-require sa Korte Suprema ang respondents nga magsumite og verified return o tubag sa petisyon sulod sa napulo ka adlaw gikan sa pagsilbi sa maong writ. Gi-refer sab sa SC ang prayer alang sa Temporary Environment Protection Order sa Court of Appeals sa Cagayan de Oro alang sa ilang aksyon. Ginakuhaan pa og pahayag ang petitioners sa maong kaso. Apan sa pagawas nga pahayag sa pipila ka environment conservation organizations, gi-welcome nila ang desisyon sa SC Bank. Ang pag-issue matud pa sa SC REIT, nagpasabot nga walay kalambuan bisan unsa pa kadako o kamaayo nga gipondohan ang mulabaw sa balaod. Ilabi na kung kini dunay hulga sa kinaiyahan o sa kinabuhi o panginabuhi sa mga komunidad. Luyo sa REIT, sumala sa DPWH 11, magpadayon ang konstruksyon sa maong tulay. For as long as wala tayong natatanggap na temporary environmental protection order or a TRO for that matter, ay tutuloy pa rin natin yung proyekto. We will comply with the court's requirement for us to come up with a verified return for the next 10 days. Dugang sa DPWH 11, compliant ang maong proyekto sa tanang gikinahanglang permits alang sa pagtukod sa tulay. Without the necessary permits, hindi namin masisimulan yung project. So lahat ng mga pertinent permits, especially coming from the DNR, was issued to us already. Sa karon, ana sa 38% ang completion rate sa maong proyekto nga gisugdan pagtukod niadtong 2022 o gilaumang matapos sa tuig 2028. Sara, gawa sa Craneway, doon na sa mga board piles nga natukod na labi na sa approach sa maong tulay. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.
Opisyal na nga gibuksan ang 21st Davao City Council. Si Councilor Rigo Duterte ang milingkod isip presiding officer, sanglit siya ang gitudlo sa DILG nga mahimong acting vice mayor sa syudad. Atong ibalik si Argil Relator. The first regular session of the 21st City Council of Davao City is hereby called to order. Sa unang sesyon sa pagbukas sa 21st Davao City Council, milingkod isip presiding officer si Councilor Rigo Duterte kinsa acting vice mayor sa syudad. Si acting VM Rigo mo'y gitudlo sa DILG sa katungdanan, human milingkod sab isip acting mayor si Vice Mayor Baste Duterte. Tungod wala pa nakapanumpa si Mayor-elect Rodrigo Duterte. First day as presiding officer. Siyempre, kulbaan, pero dagan man matabang sa kuha, dagan man mag-support sa kuha, mga ibang konsehal, napod akong mga tiyo, tabang sa kuha, tiyo Baste nako. So, hoping yapon ko na makabalik akong lolo para mahapsay rapod na tanan. Agig pagsugod, giaprubahan usa ang pag-adopt og House Rules sa 21st City Council. Si 3rd District Councilor Bayhundra Cassandra Dominic Sweet Advincula ang gipili sa mga konsehal isip floor leader. We will always engage naman in healthy debates. We may agree or disagree in some certain topics, certain principles, but all of these discussions will always be for the good of the Davaoenos. Si 2nd District Councilor Diosdado Angelo Mahipos Jr. ang gipili nga assistant floor leader. Gipili sab nga President Pro Tempore si 1st District Councilor J. Melchor Kitain Jr. Nag-elect sab dayon og chair, vice chair ug mga miyembro sa matag komitiba. Gihatagan og chairmanship ang mga bag-ong konsehal. Sama nila acting VM Rigo sa Committee on Housing and Subdivision Development o Councilor Ragde Ibuyan sa Committee on Government Enterprises and Privatization. O ang mibalik ng mga konsehal, sama nila Councilor Danilo Dayanghirang sa Committee on Finance, Ways and Means and Appropriation o Councilor Ralph Abella ang mangulo sa Committee on Agriculture, Aquaculture and Food. Magpabilin ang chairmanship sa pipila ka mga komitiba sa nagapadayong konsehal. Sama nila Councilor Tac Ocampo sa Committee on Environment and Natural Resources o Councilor Luna Acosta sa Committee on Peace and Public Safety. But ako, I expressly ask that I retain the Environment Committee considering yung nana kong mga nasugdan na kayo gusto mga nahuman. And medyo nakuha na ko, na anad na ko, nasanay na ko, nakabaw na ko sa pagpadagan ini. Sa iyang inaugural speech, gibutyag ni VM ug acting Mayor Baste nga mag-introduce ang 21st City Council og legislation nga nakatutok sa panglawas, kahapsay ug kalinaw, pabalay, food security ug digitalization. Iyang giawhag ang iyang mga kaubanang public servant nga mahimong mas proactive pa ug i-address nga paspas ug malaumon ang concerns sa mga komunidad. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Bag-ong milingkod nga gobernador sa Misamis Oriental, plano nga himuong legal ang pagbina sa pipila ka lungsod sa Misamis Oriental. Dako daw kining tabang sa panginabuhian sa katawhan. Aniya ang akong report. Tun-an og makigpulong matud pa si Misamis Oriental Governor Juliet Uy ngadto sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources 10 uban ang Mines and Geosciences Bureau kun MGB alang sa planong himuong legal ang pagmina sa probinsya atol sa inaugurasyon o sa kini sa gihisgutan sa gobernador aron mapalambo ang panginabuhian sa katawhan sa probinsya. Matod sa opisyal, nasayod kuno siya nga aduna nay illegal nga aktibidad sa pagmina sa lungsod sa Upol ug Mantikaw. Daghan problema. Labi na gyud ang mining sa Upol, Mantikaw, dapat gyud tutukan na siya dinha. So, tagaantag panahon ni RD,
Ang ako lang hangyo RD para dili maggubot, dili magpatay diha kay gold na rabana ang istorya din ha. Ato siya himuon legal. Kay kung legal walay awayan. Dugang ni Uy nga buot niya nga iagi kini sa proseso ug himuong legal para daghan ang makabenepisyo. Himuon nato legal para kung kinsay na ay papel, na ay approval. Sige, sige siya kalot diya sa gold. Tuta anyway, na sa balaod na ay share ang province. Na ay share ang province, na ay share ang municipal. So, asa man paingon ana ang share? Paingon sa katawhan. Kenumduman sa mga milabayng operasyon sa kapulisan, daghang individual ang nangadakpan sa lungsod sa Upol nga nagpahigayon og ilegal nga pagmina. Gani pipila sab ka mga kagamitan sa mga giingong minero ang nakumpiska tungod pulos kini nag-operate nga ilegal. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang payag sa DNR-10 ug MGB-10 apan wala pa sila mitubag sa atong mga text ug tawag. Istoryahan na to unsay sulbad ni ani. Kay pila ra kuno kabukya nakasapi nga unsa nakadako nga gold ang ilang nakuha. Ambot kay masata kita, wa masata nabahinan, no? Mainta gibayad ang share ana sa province di makahimo tag daghan nga hospital nga bag-o. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gilaumang ipagula karong bulana ang desisyon sa ICC kalabot sa interim release ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sumala sa abogado niini. Ani ang report ni John D. Esteban. Sumala sa abogado ni former President Rodrigo Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman. Gilaumang karong bulan sa Hulyo makapagula og desisyon ang International Criminal Court o ICC kalabot sa hangyo niini nga interim release o temporaryong kagawasan alang sa kanhi Pangulo. Kay nuduman niadtong June 12, may request ang kanhi Pangulo pinaagi sa iyang abogado og interim release ngadto sa nasod nga buot mo dawat kaniya. I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Gibarguan sab ni Attorney Kaufman ang daan na niining pahayag nga wa misupak sa interim release ni FPRRD ang Office of the Prosecution sa ICC. Basta matuman matud pa ang mga kondisyon nga nakalatid sa mga request. Kini human gitubag sa prosecution nga buot ipasalikway ang gipangayo nga interim release ni Duterte. Base kini sa 15-page document gikan sa Office of the Prosecutor. I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue, the matter is a live issue, before the court, and I'm not allowed to litigate it. Nagpabilin daw ang pagsalig ni Kaufman sa ICC taliwala sa pag-reject sa motion ni Duterte nga i-disqualify ang duha ka judge. Iasab gibeltahan si Attorney Cristina Conti, ang abogado sa mga witness sa maong kaso. A lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Just respect the judicial process. Wala pa'y pahayag si Attorney Conti kalabot niini. Sigon ni Attorney Kaufman, imbestigahan nila ang mga taho nga kuno ginasponsoran sa Department of Justice o DOJ ang mga witness aron mo cooperate sa kaso. Sa karon wala pa'y tubag ang DOJ niini. Kay numduman nga gikumpirma ni Justice Secretary Jesus Remulla nga gipailam sa Witness Protection Program ang mga witness sa maong kaso. Apan iyang giklaro nga ginapatuman lang nila ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. Sponsoring witnesses to cooperate or encouraging witnesses to cooperate, I don't know. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses in court, and these allegations will be put to them. Dugang ni Kaufman nga siya usab daw ang personal nga may request nga makikita kang Senador Amy Marcos sa The Hague, Netherlands niadtong June. Personal sab niya nga nadawat ang kopya gikan sa senador ang report sa resulta sa committee hearing kalabot sa pag-aresto sa kanhi Pangulo niadtong Marso. Nahibulong usab daw si Kaufman kung nganong wala kini na publish sa website sa Senado.
Ginakuhaan pa og pahayag sa Senado kalabot niini. John D. Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka bansuhan og duha ka panimalay sa Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Tag-iya sa mong patigayon, nagduda nga gituyo kini pagsunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ang unta hapsay nga pagpangatulog sa mga residente sa Zone 2, Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City, nabulabog sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo pasado alas 11 sa gabi adlaw Martes. Sa cellphone video nga kuha ni John Paul Kaingin, makita pa ang dakong kalayo samtang ginalamoy ang bansuhan ug duha ka balay nga gama lang sa light materials. Sumala sa tag-iya nga si Domingo Kanda nga nakatulog na siya dihang miulbo ang sunog. Pag-ablan ako sa apuldahan, kalayo naman. Ako kaya na may depensa akong mata, iberado man ko. Nakurat ko, hindi na kayo. Hindi mo itong akong gisipa ang dingding. Sige ya, dito ko lusot na lang ko sa ilalom. Paspas nga gisaka sa ikatulong alarma ang sunog. Tungod, mga light materials lang sab ang mga balay nga nagpalibot sa fire scene. Buntag na, dihang nadeklarang fire out sa kabumbiruhan ang maong sunog. Nung naglisod mi ma'am kay ang involved is kaning sawmill bansuan. So dagan ko siya stock nga lumber dahil napagid siya mga sodas sa tibuok 1,000 square meter niya. Mura siya naka-flooring og sodas. So isa po na siya nga nakapalisod dayon ang atop dayon niya mo'y nakatabon sa mga lumber nga nasunog sa ilalom. So dili siya direkta maigo sa tubig namo. Apan nagduda ang tag-iya sa bansuhan nga gituyo pagsunog ang iyang negosyo. Basa kuno ang mga kahoy niadtong tungura tungod sa kusog nga ulan nga nasinati nila pipila ka adlaw na. Ang maong sunog nagbilin og 750,000 pesos nga danyos. Nakadungog ko nga na ako noy pagkatabo na ako noy nagiinom niya. Bili kita kayo siguro. Apil pa ng arson nga among tanahon kung tinood ba yun nga na ay nagtuyo og sunog ana. Pero sa pagkakaroon one of the possible lang na siya nga reason ng arson but pwede gyapon pud sa electrical or any cause sa sunog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Samdan ang usa ka rider lakip duha ka angkas niini human na disgrasya ang gisakyang motorsiklo dihang nakaligis og latagaw nga iro sa Zamboanga City, Barangay LGU. Dunay panawagan sa mga residente nga hiktan ang ilang mga inatimang iro. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gilapatan og first aid sa mga otoridad una gidala sa ospital ang mga sakay niining usa ka motorsiklo nga nadisgrasya sa bypass road sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, banda 7:42 sa buntag adlawng Lunes. Nakaangkon og grabing samad sa nawong ang 47 anyos nga lalaking driver samtang minor injury sa braso ug tuhod ang naangkon sa duha ka angkas niining nga lalaki nga mga pag-umangkon sa maong rider. Matud sa opisyal sa Barangay Tumaga kinsa miresponde sa maong hitabo. Pabiyahe gikan Barangay Lunzuran ang maong mga biktima ug pag-abot sa lugar nga gihitabuan, nakaligis kuno kini og usa ka latagaw nga iro nga kalit mitabok sa dalan ug didto sila nadisgrasya. Buhi ra kuno ang maong iro ug nakadagan ra. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang maong mga biktima. Gumikan sa hitabo, mas pahugtan pa matud pa sa Barangay LGU ang kampanya Batok Natagaw nga iro aron malikay sa susamang insidente. Apan, duna kini panawagan sa mga residente. Pabor, pagpidigan kami ng mga bibientes di Tumaga, hindi lang di Tumaga, bibientes di Zamboanga na amara, kuida gayo, itsagan na cage, di ato mga perol, para hindi kasi iskapa. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha ka miyembro sa New People's Army ang nasikop aton sa engkwentro sa Lanuza, Surigao del Sur. Usa ka sundalo samdan sa hitabo. Dakpan ang duha ka miyembro sa NPA kisa na samdan sab aton sa panagsangka tali kasundaluhan sa 901st Infantry Brigade sa 36th Infantry Battalion sa Bukirong Bahin sa Sitio Livas sa Barangay Sibahay sa Lanuza, Surigao del Sur niadtong June 25. Lakip sa na-recover sa kasundaluhan ang usa ka magpul rifle, mga magazine, mga bala, personal gamit ug ubang gamit panggubat.
Sumala sa kasundaluhan, miabot og 2 ka oras ang ilang panagsangka tali sa grupo ni squad leader Edmar Maca Mahinay alias Renren nga mo'y nabilin nga puwersa sa SRSDG Westland ilawom sa Northeast Mindanao Regional Committee sa NPA. Samdan sabang usa ka sundalo ato sa engkwentro ug gilayong gipantambalan kini ug ang 2 ka mga NPA sa ospital. Ana na sila sa maayong kahintang. Gikumpirma sa kapulisan nga posibleng drug overdose ang gikamatay sa usa ka lalaki nga napalgang patay sa iyang balay sa General Santos City niadtong miaging bulan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Banda 5:30 sa hapon niadtong June 19 diyang napalgan ang 37 anyos nga lalaki nga wala nay kinabuhi ug ana-ana sa advanced state of decomposition ang lawas niini sa sulod sa iyang panimalay sa barangay Katanggawan, General Santos City. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, wala kini gipatay, sanglit wala kini pugsanong gisulod sa balay. Wala sab kini mawad-an og personal nga gamit. Apan dunay nakita nga sachet sa gituhuang shabu sa kilid niini ug ubang paraphernalia. Apan wala una nila kini gikonsidera nga hinungdan sa iyang kamatayon. Apan sa migawas nga medical legal certificate gikan sa kabanay sa lalaki, migula nga suspected drug-induced encephalopathy o sakit nga makaapekto sa utok gumikan sa paggamit og sobra nga droga. Gikonekta kini sa PNP sa gituoang illegal drug nga nakita sa tapad niini sa crime scene. Based doon sa medical legal findings na nilabas ng nag-examine doon sa kadaber, it was found out that the victim died for suspected drug overdose. Nagpaimangno karon ang kapulisan ngadto sa mga nagagamit og illegal nga droga nga likayan na ang maong bisyo. The use of illegal drugs maliban sa bawal ay talagang nakakasama sa pangangatawan, especially sa health. Sobrang gamit ng pagkalulong sa droga. Plus, for example, meron pang additional health problem will complicate and will surely result to death of an individual. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Newly elected governor sa probinsya sa Misamis Oriental nga si Juliet Uy milingkod na sa katungdanan. Mga personahe sa provincial capital ug mga mayor sa matag lungsod gipay mangnuan nga mo serbisyo sa katawhan ug kalimtan ang pamulitika. Ani report. Hingpit ng mulingkod isip gobernador sa probinsya sa Misamis Oriental si Juliet Uy kinsa midaog kontra sa kanhing gobernador nga si Peter Onabia sa milabayng piniliay. Sa iyang pahayag, gihisgutan ni Ine nga kalimtan na ang pamulitika. I want to show that I represent a change which can also be positive if given a chance. Umana ang eleksyon. Politics should be set aside. Usa kuno siyang tutukan ang healthcare facility sa matag provincial hospitals. Lakip na libreng tambal ngadto sa mga nanginahanglan. Tutukan sab niya ang problema sa agrikultura, labi na sa poultry industry na nawagan sab siya og panaghiusa sa tanan. Kung walay panaghiusa, lisod ang atong solusyon nga makabot natong tanan. So nakita nako masipan na ay pundo ang Misamis Oriental. Walay hinungdan ang pundo kung dili kita magkahiusa. Sa katapusan, mihangyo si Uy nga dili mahimong loyal kaniya og sa iyang administrasyon. Inay, ihatag ang serbisyo nga kinahanglan sa mga Misamis nun. In my governance, I ask not of your personal loyalty, but loyalty to our shared goals. Sa serbisyo lang kita. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Una na human ang bulan sa Hunyo nga gitawag nga wedding month. Unom kaparesan kinsa pipila ka mga bride o groom, mga person deprived of liberty nga nagbayloay og aydo ato sa kasalan sa Piitan sa Iligan City Jail. Ani report.
Usa-usa nga mipaso kining unom ka magparisan atul sa kasalan sa piitan sa sulod mismo sa Iligan City Jail adlaw Biyernes, pipila ka adlaw una mahuman ang gitawag nga wedding month sa bulan sa Hunyo. Ang maong kasalan kabahin sa pagsaulog sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Community Relations Month. Kini ang unang higayon matud pa nga gihimo sulod sa maong pasilidad. Sumala sa BJMP Iligan, dugay na matud pang nagpadayag og kagustuhan ang maong mga nagpakasal nga maminyo na. Busa kauban ang female ug male dormitory sa BJMP ug mga partner nga simbahan sama sa Couples for Christ ug Handmaids of the Lord, gipahigayon ang simple but intimate nga seremonya. Kani siya nga pagabuhaton nato nga pagpakasal sa atong mga igsoon affirms our commitment sa human rights, sa especially sa right sa atong mga katungod sa atong mga igsoon to build a family and right to dignity. Tulo ka bride ug tulo ka groom nga mga PDL ang gikasal sa ilang tagsa-tagsa ka mga partner sa maong kasalan. Sama ni ining magparisan nga 19 ka tuig nang nag-uban ug dunay 4 ka anak. Ang groom kinsa nalambigit sa iligal nga droga, nalipay nga sa hingpit, matawag na silang magtiayon sa iyang partner. Mori pagkataon nga nakasal kita sa ato ang kapares kay diliingon nga walay forever naagi forever. Kining magparisan sab nga 7 years nang mag-uyab. Dugay na sab matud pa nilang buot magminyo ug dihang nakakita og higayon nga mahitabo kini, nagdesisyon sila nga idayon gayud. Ang groom kinsa dunay kaso kalabot iligal nga droga, nagpasalamat sa iyang kapares nga wala siya biyai bisan tulo ka tuig na siyang anaa sulod sa pasilidad. Duna sab siya'y tambag sa mga dunay daotang tumong. Dili na. Kay saksi ko, dili naman second time nang na prison. Fight together sa piitan. With plea bargaining agreement, maubos ang ilang sentensya and with good conduct time allowance na ginahatag na to nila, mas sayugin sila makauli and makontinue nila ang ilang pamilya pagbuo dito sa gawas. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Avisala mga Encantadix! Buo na ang brilyante checklist ni Kera Mitena Rian Ramos human siyang ni-success sa pag-ilog sa brilyante ng apoy. Human mailog ni Mitena ang brilyante ng apoy kang Pirena Glyza de Castro, samdan nga miikya si Pirena padulong sa mundo ng mga tao. Dihang nagkita, gipriso ni Mitena si Cassiopeia played by Solen Yusaf sa usa ka kristal. Angay sa batangan ang sangre ang batang tera sa mundo ng mga tao. At ang iyang mga nagkainit nga eksena sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime 8 p.m. pagkahuman sa 24 oras. Og mao kato mga balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.